The damage has been done. Ito ang katagang palagi nating naririnig. Ano bang silbi ng isang kapatawaran kapag ang kasalanan ay ginugusto at sinasadya naman? Ito po ang nangyari sa aking buhay, Miss Kay. 3 beses na nagkamali at ngayon ay umaasang muli na may lalaking handang magmahal sa isang tulad kong mababa ang lipad. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jenny. 34 years old sa kasalukuyan. May 2 anak at hiwalay na sa asawa. Ang 2 anak ko po ay magkaiba ang ama. Taga Negros pala ko. Hindi ko na lamang babanggitin kung saang bayan. Basta sa Negros. Hindi ako kagandahan. Iyon ang totoo. Pero katawan ang best asset ko dahil alam kong maraming kalalakihan ang napapatingin sa akin. Isa na nga rito ang naging dahilan ng pagkasira namin ng asawa kong si Armando. Ang kumpare niyang si Jake na isang balikbayan. Kahit na magsisiman ako ngayon, ay wala na. Hindi na maibabalik ang dating samahan namin ng mister ko. Kahit papagsisihan ko ang nagawa ko, buong buhay ko. Isang pagkakamali na walang kapatawaran. Ang lalaking tumanggap sa akin ng buong puso na hindi hinusgahan ang aking nakaraan ay nagawa ko lamang lokohin sa napakababaw na dahilan. Pangatlong lalaki sa buhay ko si Armando. Napakabait nito at wala akong marereklamo sa kanya. Maliban lamang kasi sa isang bagay, Miss Kay. Walang kahilig-hilig ang asawa kong yun. Dahil na rin siguro sa may edad na ito. Ngunit iyon po ang naging dahilan kung bakit nagawa kong pumatol kay Jake. Ang kumpare niyang 43 years old. Isang balikbayan. Hiwalay sa asawa dahil nagloko daw ito matapos niyang mahuli ang misis niyang kasama ang isa pa niyang kaibigan sa isang kwarto. Ngunit hindi ko naman akalain, Miss Kay, na mangyayari din pala sa akin yun. Dahil nahuli rin kami ni Armando na magkasama ni Jake sa iisang silid. At sa silid pa namin yung mag-asawa. Naway kapulutan niyo po ng leksyon ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Na huwag gayahin ang isang tulad ko. Masasabi kong hindi ako maswerte sa pag-ibig. Ang unang lalaking minahal ko ay sumakabilang bahay, sumama sa isang byuda at iniwan akong buntis ng 5 buwan. Ito nga ang panganay kong 10 taon na ngayon. Naiiwan siya sa aking magulang na nasa probinsya. Pagkalipas ng ilang taon, nakilala ko naman ang ikalawang lalaki na minahal ko. Noong una ay masaya kami sa pagsasama namin. Pero nagbago ang lahat nang lumipat kami at bumukod sa mga magulang ko. Dito na niya ako sinasaktan. Lagi nang umuuwing lasing at halos hindi man lamang ako kayang buhayin nang dahil sa bisyo niya. Buntis ako noon nang iniwan ko siya at hinarap ang buhay ng mag-isa. Hanggang sa dumating nga ako sa buhay ko si Armando. Isang construction worker na nakilala ko habang naglalako ako ng mga kakanin. Nung una ay naaawa siya sa amin ng anak ko. Tas pinapahiram niya lang ako ng pera pero hindi niya na pinapabayaran sa akin. Hanggang sa niligawan na nga ako ni Armando. Siya ay isang matandang binata, pero may mabuting puso. 45 anyos na siya, habang ako ay nasa 30 pa lamang. Hindi kagwapuhan si Armando, pero mabuti naman ang puso at maawain. Matanda na rin ang mga magulang niya, kaya't walang naging problema sa kanila kung meron na akong 2 anak. Welcome na welcome nga ako sa kanila, pati na ang mga anak ko.
Gusto kasi nilang magkaroon na ng asawa si Armando at nang magkaapo na rin daw sila bago man lang sila pumanaw. Sinagot ko siya dahil unti-unti rin naman na akong nahulog sa kanya. Hanggang sa siya na rin ang kinilalang ama ng anak kong 2 taon pa lamang noon. Magkasundo talaga sila ni Armando. Tinuring niyang tunay na anak ang mga anak ko, kaya sobrang saya ko. Sa wakas, ay nakatagpo ako ng lalaki na seseryoso sa akin at tatanggap sa kung anuman ang nakaraan ko. Sa piling ni Armando ay naramdaman ko ang pagiging isang babae. Isang babae na iniingatan at minamahal. Isang babaeng may halaga at nirerespeto. Dito ko kay Armando nahanap ang isang pag-ibig na wagas at totoo. Ngunit sinayang ko lamang. Gusto kong sampalin ang aking sarili magpasa hanggang ngayon miski dahil lubos kong pinagsisisihan ang aking nagawa. Taong 2023 nang pakasalan ako ni Armando. Opo, iniharap niya ako sa altar at isinama niya ako sa kanyang tinitirahang bahay. Hindi naman kalakihan pero maganda ang bahay na iyon at may bakuran. Simple lang at ang mahalaga ay may matitirahang bahay. Mag-isa lamang siya roon dahil may sarili ring bahay ang kanyang mga magulang sa malapit lamang. Parehas pang buhay ang kanyang ina't ama at malalakas pa rin naman kahit papaano. Masasabi kong maswerte ako naging asawa ko si Armando dahil kahit na may 2 anak na ako ay tanggap niya ang mga ito ng buong buo. Napakasipag pa ni Armando dahil may sideline pa itong buy and sell at kapag linggo at wala siyang trabaho ay sa bukirin siya tutungo para bumili ng gulay sa mga farmers at ibebenta niya ito sa palengke dito sa syudad. Habang ako naman ay naiwan sa bahay, pinatayuan kasi niya ako ng maliit kong sari-sari store. Ito ang pinagkakaabalahan ko mula noong ikasal kami. Ang panganay kong anak naman kasi ay minsan lang pumunta sa amin. Nasa mga magulang ko siya sa probinsya at doon na nag-aaral. Ang bunso ko lamang ang kasama namin ni Armando. Sa 2 taon na lumipas sa pagsasama namin ay hindi ho ako nabuntis. Gusto ng mga magulang ni Armando na makita ang kanilang apo pero hindi pa rin pinalad si Armando na magkaroon ng anak sa akin. Hindi ko lang alam ho kung bakit. Pero ang hinala ko ay sadyang hindi kasi mahilig si Armando. Kaya siguro hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagkakaanak. Wala rin naman akong naririnig mula kay Armando at mukhang okay lang naman sa kanya na wala kaming anak. Kailan niyo ba ako mabibigyan ng apo ha? Abay baka akala niyo matagal pang buhay ko. Isang araw, nasabi sa amin ni Nanay, ang ina ni Armando. Nay naman, darating din niyang apo mo na yan. Sa ngayon laruin mo muna si Jim sa labas ha. Gagawa kami ng apo kung gusto mo. Natatawang wika ni Armando. Hoy, bibig mo, nakakaya kay Nanay. Sabi ko, binibiro lang kita. Alam mong pagod ako sa trabaho eh. Natatawang wika naman ni Armando, sabay halik sa pisngi ko. Sa totoo lang, Miss Kay, excited pa naman sana ako noon sa sinabi niya na gagawa kami ng apo ni Nanay. Pero biro lang pala yun. Hanggang sa nasanay na lamang ako sa pagiging mapagbiro ni Armando. Si Armando ay naging figure o father figure ng bunso kong anak. Siya na ang kinilalang ama nito. Nakikita ko ring mahal na mahal niya ang bunso ko. Para na nga talaga silang mag-ama kung titingnan. Kung hindi ako kilala ng tao, ay hindi nila aakalaing hindi ko o hindi anak ni Armando ang bunso ko. Perpekto na sana ang lahat sa buhay namin. Pero habang tumatagal kami, ay napapansin kong may kulang sa aming mag-asawa. Hindi ko maipagkakailang lagi akong nakukulangan pagdating sa kama. Babae pa rin ako at kailangan ko pa rin ng init mula sa asawa ko.
napakadalang. Masaya na yung isa sa isang buwan at minsan pa nga ay wala talaga. Pagdating niya kasi sa bahay ay pagod na siya galing sa trabaho sa construction, kaya natutulog na kaagad matapos naming kumain. Wala sa kanya ang mga lambingan na minsan ay hinahanap ko rin bilang asawa niya. Hindi ko maitatanggi na may pangangailangan ako bilang babae, pero naiintindihan ko naman ang asawa ko dahil pagod nga siya sa trabaho. Hindi rin naman kasi madali ang trabaho niya sa construction, kaya naman hinahabaan ko na lang ang pasensya ko at iniintindi ang asawa ko. Sa edad kong ito ay aktibo pa talaga ako sa mga ganong bagay. Pero yun nga lang, hindi talaga na ibibigay sa akin yun ni Armando. Pero dahil babae ako, kailangan kong magtimpi. Nakakahiya din naman kasing sabihin kay Armando na nakukulangan ako sa kanya. Masaya na kasi si Armando sa mga yakap at halik lang. Pero ako ay naghahanap ng mas higit pa roon mula sa kanya. Umaasa akong lumigaya sa gabi-gabi sa piling niya na hindi naman nga nangyayari. Matulog na tayo, mahal. Napagod ako kanina sa site eh. Ha? Sandali lang. Wika ako nang sinimulan siyang halikan. Pero wala ring nangyari dahil maya-maya lang ay naghihilik na ito sa tabi ko. Sa totoo lang, nabubuwisit na rin ako sa ganitong setup namin. Pero nakakahiya naman kung magrereklamo pa ako sa kanya dahil lang sa mga ganitong bagay. Kaya madalas, ako na lang ang nag-a-adjust, Miss Kay. Hindi ako nahihiyang aminin sa inyo dito sa confession ko dahil yun ang totoo. Madalas, ako na lang ang nagtutugon sa aking pangangailangan. Madalas na nangyayari ito sa tuwing nakakaramdam ako ng kakulangan kay Armando. Sa sumunod na araw, ay nagulat akong may bisita kami sa bahay. Galing kasi ako sa palengke para bumili ng pang-ulam namin. Milagro nga at hindi umalis si Armando papuntang Bukirin para mamili ng mga gulay. Mahal, si paring Jake, kakauwi niya lang galing sa abroad. Ito yung pinakamalapit kong kaibigan. Pare, misis ko, si Jenny. Kumusta, Maring Jenny? Tinanggap ko naman ang nakalahad niyang kamay. Okay lang naman. Mabuti naman at sinagot mo ang mabait kong kumpare. Akala ko talaga nun, hindi na to mag-aasawa eh. Nagkatuwaan pa sila ng asawa kong si Armando. Hanggang sa umabot pa nga ng gabi ang pag-uusap nila. May kakaiba akong napansin kay Jake. Palagi ko siyang nakikitang nakatitig sa akin. Lalo na sa mapuputi kong legs na nakikita sa maiksi kong short. Mahilig kasi akong magsuot ng short at sleeveless kapag nasa bahay lamang. Nako-conscious ako sa mga tingin niyang tila malagkit at may ipinapahiwatig. Pero at the same time, nakakaramdam din ako noon ng excitement sa tuwing nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Bandang gabi nga ay malalakas na ang boses ng dalawa at ang asawa kong si Armando ay lasing na. Hindi kasi ito sanay sa inuman. Simula nung kinasal kami, ay ngayon lamang siya napainom nang niyaya nga siya ng kumpare niyang si Jake. Dati kasi ay tumatanggi talaga to kapag niyayaya ng mga kapitbahay namin na uminom. Siguro dahil na rin sa closeness nilang dalawa ni Jake. Matagal-tagal din pala kasi silang hindi nagkita. Halos 5 taon din kasi sa abroad si Jake. Sa mga sumunod na araw ay naging madalas ang pag-uusap namin ni Jake dahil pumupunta siya sa bahay para bumili kaso wala naman si Armando at nasa trabaho. Si Jake ay isang matangkad na lalaki. Mas maganda lang ang katawan sa asawa ko at may bigote ito. Maputi rin at may angkin din namang kagapuhan. Balita ko ay iniwan ito ng asawa o iniwan niya ang asawa niya. May isang anak din ito pero nasa asawa na niya. Sinusuportahan naman daw niya to
Pero wala na raw silang chance na magkabalikan pa, ayon na rin dito. Noong nasa abroad daw siya, ay nagkaroon daw ng lihim na relasyon ang isa sa mga kaibigan nila ni Armando at ang misis niya. Kaya yun ang naging ugat ng kanilang paghihiwalay. Nagiging malapit kami ni paring Jake at madalas na nag-uusap tuwing gumagala siya rito sa bahay namin. Kagaya na lamang ngayon. Alam mo Mari, swerte talaga ni pare sa'yo. Aba't pinatulan mo siya. Siguro wala kang pahinga sa kanya, no? Ay nako pare, hindi naman ganoon si Armando eh. Kahit kailan talaga, mahinayang si paring Mando, kaya walang babaeng tumagal eh. Akala ko nga talaga tatanda na lang yung binata. Ikaw talaga, Jake, masyado kang mapagbiro. Hindi kita binibiro, ang sexy mo kaya. Ikaw ba eh, ayos lang ba sa'yo na hindi nabibigay ni Mando ang nais mo? Natahimik ako sa tanong niya. Ha? Hindi nga pare eh. Siyempre minsan, naghahanap din naman ako. Sagot ko. Nagulat na lang ako noon nang bigla akong hawakan ni Jake. Dito na ako nagsimulang tubuan ng sungay. Hindi na ako nakatiis sa mga pasaring ng lalaki. Dito ko naranasan kay paring Jake ang satisfaction sa bagay na dapat sana ay kay Armando ko lang nararamdaman. Pero ibang lalaki ang nagparamdam sa akin. Hindi ang asawa ko. Nakakahiyaman ang ginagawa ko, pero yun ang totoo. Nagkasala ako kay Armando sa unang pagkakataon. Kinakabahan ako, natatakot, nakukonsensya at naaawa sa mister kong walang kaalam-alam sa ginawa namin ng kumpare niya. Sa mga sumunod na araw ay pinilit kong iwasan ni si Jake. Ayoko nang magkasala pa ulit sa asawa ko. Napakabait ni Armando para lukuhin ko lang at saktan ang isang lalaking tinanggap ako kahit na meron na akong 2 anak sa nakaraan. Sobra-sobrang pagsisisi ang nadarama ko ng mga oras na yon. Natatakot akong kapag nalaman yun ng mister ko ay baka hindi niya na ako tanggapin. Natatakot akong itakwil niya ako, ang nag-iisang lalaki na tanggap ako, anuman ang nakaraan ko. Sising-sisi ako sa ginawa kong iyon, Miss Kay. Pero sadya yatang mahina akong babae, dahil hindi ko rin naman napigilan ang sarili ko. Habang iniiwasan ko kasi ito, ay pilit naman tong lumalapit sa akin. Laging pinapaalala sa akin kung gaano ko yon pinapangarap na maulit pang muli. Isang araw noon, habang papunta akong palengke para mamili ng panghapunan namin, ay nadaanan ako ni Jake na naghihintay ng masasakyan. May motorsiklo kasi siya. Mare, sakay ka na. Iatid na kita sa palengke. Salamat na lang pare. Magta-tricycle na lang siguro ako. Sagot ko. Mare naman, halika na, ihahatid lang naman kita eh. Sige na. Iniiwasan mo na ako eh. Nakakahalata na talaga ako. Pasensya ka na sa nangyari sa atin. Kahit ako naman eh, nahihiya din. Gusto ko mang mag-sorry kay paring Mando. Hindi ko naman magawa dahil hindi naman pwede. Kaya naman eh, sa'yo na lang ako magsusorry, Jenny. Sige na, sumakay ka na para makapag-usap din tayo ng maayos. Imbis na iwasan, ay wala akong nagawa kundi sumakay sa motorsiklo ni Jake. Pero imbis na ihahatid niya ako sa palengke, ay sa tabi ng dagat kami napunta. Sa isang dinedevelop na resort malapit lang sa lugar namin. Hindi ko alam kung bakit ba ako nilalapitan ng mapanuksong tadhana. Kung anong pag-iwas ko ay siya namang paglapit sa akin. At dito ulit, Miss Kay, may nangyari sa amin ni Jake. Umupa siya noon ng isang cottage. Yung pagiging uhaw ko sa asawa kong si Armando ay tinugunan ni paring Jake. Ang pagkukulang ng asawa ko ay pinunan niya.
Isang padalos-dalos na mga desisyon. Hindi na ako nakapag-isip ng tama dahil nang lumapat ang labi ni Jake ay tuluyan ko na namang nakalimutan ang asawa kong si Armando. Paano ko ba pipigilan ang sarili ko kung ako mismo ay gusto ang nangyayari? Sa tuwing may nagaganap po sa amin ni Jake, ay hindi ko naaalala ang mister ko. Pero sa tuwing tapos na, ay doon bumabalot o bumabalik ang takot at konsensyang nararamdaman ko. Inihatid din ako ni paring Jake sa palengke noon. Hinintay niya pa ako pero hindi na ako sumama sa kanya pa uwi para maiwasan na rin ang mga mapanuring mga mata ng aming mga kapitbahay. Dito na ho nagsisimula ang mga palihim naming pagkikita ni Jake. Palagi na itong nauulit at lagi kami doon sa dinedevelop na resort na malapit lamang sa aming baryo. Nagsimula na kami sa mga mensahe sa chat. Kinikilig na ako sa mga banat niya sa akin. Nagugustuhan ko na ang mga pagyaya niya sa akin para magkita kami ng lihim. Minsan nga ay nagkukunwari na lamang akong mag-grocery kahit konti lang para lang makipagkita kay Jake. Wala namang pagdududa sa akin si Armando, lalo na ang nanay niyang palaging naiiwan sa aking anak na si Jim. Araw yun ng linggo, nang magkayayaan ang dalawang magkumpare na mag-inuman sa bahay. Masayang masaya sila sa mga kwentuhan nila at bilib na bilib din naman ako kay Jake na kayang harapin ang asawa ko na para bang wala siyang ginagawang masama. Hanggang sa nalasing nga ang asawa kong si Armando. Si Jake pa ang umakay sa kanya papuntang silid at nakatulog na nga ito sa kalasingan. Gabi na rin kasi, kaya hinatid ko na palabas ng bahay si Jake. Pero nagulat na lamang ako nang hinila niya ako sa may garahe. Madilim kasi at walang ilaw doon. At doon nga, muli kong binigay ang sarili ko sa kanya. Saksi ang truck na ginagamit ng asawa ko na panghakot ng mga gulay niya sa milagrong nangyari sa amin ng kumpare niya. Isang makasalanang tagpo at sa mismong pamamahay pa ng asawa ko. Hanggang isang araw nga, dito na ho nangyari ang kinakatakutan ko. Isang araw noon ay hindi umuwi si Armando. Tumawag ito sa akin at nagsabing overtime daw sila ngayon. Baka raw madaling araw na siyang makauwi dahil kailangan na daw tapusin yung pinapagawa sa kanila. Habang si paring Jake ay sa tindahan ko naman tumambay nung gabing yun. Hanggang sa nagsara na lamang ko ng tindahan, ay naroon pa rin siya. Doon kunwari, tinutulungan niya akong magsara. Hanggang sa tumuloy na siya sa bahay namin. Ang biyanan ko naman ay walang kaalam-alam kasi nasa kabilang bahay lang naman sila. Patagong pumasok ng bahay si Jake at siniguradong walang nakakita sa kanya. Hindi ko inaasahan nun miski na biglang umuwi si Armando sa bahay namin bandang 11:00 ng gabi. Walang takas. Huling-huli kami ni Jake sa kasalanan namin. Doon pa mismo, sa kama naming mag-asawa, ay nahuli kami ni Armando. Napatakbo ng walang kahit ano si Jake na dumaan pa sa kusina. Hinabol pa nga to ni Armando ng itak. Mabuti na lamang at hindi niya ito naabutan. Sa unang pagkakataon, ay nakita kong galit na galit sa akin si Armando at napagbuhatan pa nga niya ako ng kamay. Sa araw din na yon o sa oras din na yon, Miss Kay, pinalayas niya ako sa pamamahay namin. Hindi rin siya pumayag na dalhin ko ang anak kong si Jim. Wala raw kinabukasan si Jim sa piling ko. Si Armando na kasi ang tumayong ama ng anak ko. Legal na anak niya si Jim sa batas, kaya wala akong nagawa nang hindi niya binigay sa akin ang bata. Ayaw rin namang sumama sa akin ang bata kaya wala na akong nagawa kundi iwanan ang anak ko sa pangangalaga ni Armando at ng aking mga biyanan. Hindi niya na rin kasi ako mapatawad pa.
Matagal na pala siyang nagdududa sa amin ni paring Jake. Sumama ako kay Jake noon na lumayo sa baryo namin. Pero hindi nagtagal ang relasyon naming dalawa. Ang isang pagsasama na walang pag-ibig at puro kahibangan lamang ang ginawang pundasyon ay hindi magtatagal. Naghiwalay din po kami ni Jake, Miss Kay. Ilang buwan lamang tumagal ang kalandian naming dalawa. Hanggang ngayon ay dinadalaw-dalaw ko na lamang ang aking anak sa piling ni Armando at ng mamagulang niya. Hindi naman nila ako pinagbawala na makita si Jim. Pero ako na ang nahihiya dahil sa kasalanang nagawa ko. Nahihiya ako dahil tinanggap nila ako sa lahat ng masamang nakaraan ko. Pero ako pa rin ang nagawang magloko. Ako pa rin ang nagawang magtaksil sa napakabait na asawa ko. At ang dahil lamang yun sa maliit na bagay. Maliit na dahilan. Hindi ko alam kung tama ba yung rason kong babae kasi ako at may pangangailangan din. O sadya lang malandi lang talaga ako. Kaya hindi ko kayang mabuhay nang walang lalaking tumitikim. Swerte na sana ako sa asawa ko. Pero sinayang ko lamang dahil sa napakababaw kong dahilan. Kitang-kita ko ngayon kung paano itinuring na parang tunay na anak ni Armando si Jim. Kaya hindi na ako nag-aalala dahil alam kong nasa mabuting mga kamay ang anak ko. Nahihirapan na akong bumangon at magbagong buhay ngayon, Miss Kay. Hindi ko alam kung saan ba ako magsisimula. Sa ngayon po, ay nagtatrabaho na lamang ako sa isang lugar na patay sindi. Kung saan nararapat ang kagaya kong sinasabi niyong Makati. Pero umaasa ako isang araw na mahanap ko ang kapatawaran sa puso ni Armando. Bala ko ng magbagong buhay, pero hindi ko naman alam kung papaano. Magkaiba ang kasalanan na ginagawa mo talaga at hindi sinasadya. Kaya sana, ang karanasan ko pong ito ay magbigay aral sa ibang babaeng kagaya ko, na maging makontento sa kung anong meron at magpasalamat sa lalaking tumanggap ng buong puso sa iyo. Pahalagahan ang mga taong nagbibigay halaga. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Jenny.